salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako, James chapter 1, verse 22 to 25. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Napakalino po nang binabanggit sa James 1:22 to 25. Be doers of the word. Alam niyo po sa Pilipinas, ito pong bayan po natin na ito. Alam niyo po, the church, ang Pilipinas po, no, let's look at the church and Bible statistics in the Philippines. Alam niyo po, the Philippines is a Bible reading country. Ang Pilipinas po ay isang bansa, according sa Asian Center for Missions, 100%, look ha, 100% of the 8 major languages in the Philippines have Bibles translated and revised over and over again. Yung mga bansa, katulad ng Amerika, isa lang ho language nila, English. Pumunta kayo sa England, isa lang language nila, English. Pumunta kayo sa Hapon, siguro dalawa ang language nila ron, no? Isang Japanese, tsaka isang Japanese 2. O ano man yung isang dalawang language nila ron. Pumunta kayo sa ibang mga bansa, konti lamang po ang languages nila. Sa Pilipinas, alam niyo ba, we have 8 major languages in the Philippines. Alam niyo ba kung ano yung mga 8 major languages na yan? Tagalog, Cebuano, Bicolano, Hiligaynon, Kapampangan, Waray, Pangasinense. So lahat tayo nagfo-fall under that category. And sa Pilipinas, lahat po ng mga binanggit ko na languages na to, merong Bible na buo. Mula Old Testament hanggang New Testament, kompleto ang Bible, itong 8 languages na ito. Hindi lamang po yun. Meron pa ho tayong mga other 171 minor languages dito sa Pilipinas. No, isipin nyo, no? 171? Ano yan, Pastor? Matigsalug, Batiano, Tagakaulo, Tiboli, kung ano-ano pa pong mga languages na yan. Hindi na natin alam. Pero ito pong 171 na to, almost 100% of all these 171 minor languages have Bibles or portions in their language already. So sa Pilipinas, halos 100% ng lahat ng Filipino nakarinig, nakahawak, nakabasa ng Biblia. Halos lahat ng mga Filipino. In comparison with world statistics. Now, sa buong bansa po, sa buong mundo, meron ng 2,200 people groups, tulad ng mga tribu-tribu natin, 2,200 people groups, na meron ng Bible or portion translated to their language. Merong 1,700 Bible translation is in progress right now. And 2,737 language groups still have no Bible portions. Ano po ibig sabihin nun? Halos 50% pa ng mga tao sa buong mundo ang hindi pa nakakabasa o nakakahawak man lamang o bahagi man lamang ng Bible. Samantalang sa Pilipinas, 100% ng lahat ng Pilipino meron ng sariling language o sariling Bible doon sa kanilang wika. So ano ang mga minor language mo? Meron na yan. Ano major language mo? Meron na rin yan dito po sa Pilipinas. So the Philippines is a Bible country. If you're going to ask me, masasabi natin, the Philippines is a Bible country. And also, the Bible is not unfamiliar in the Philippines. No, we are not Bible illiterate. Sa Pilipinas, pag sinabing si Pablo, alam ng mga Filipino yan. Pag sinabing si Judas, mas alam lalo ng mga Filipino yan. No, pag sinabing, alam niyo, kung sino man banggitin mo, si Abraham, alam ng mga Filipino yan. Lahat ng mga Filipino, familiar po dyan. Because we are not Bible illiterate in the Philippines. And also, the Philippines, not only a Bible-reading country, the Philippines is a church-going country. Ang mga Filipino po, nagsisimba palagi. If you're going to look at the survey, sinurvey po yan, meron pong nag-survey niyan, no? Ang Philippines daw po, 68% ng mga Filipino nagsisimba regularly. Hindi man linggo-linggo, pero siguro mga kahit ba once a month, no? Or basta sa loob ng isang taon, nakakatungtong sa simbahan. 68%, that is, ay nakalabas lahat, pakitago muna.
So 68%. Sa Japan, 3% lang ng mga Hapon. Samantalang dito, 7 sa 10 tao nagsisimba. Kaya minsan, pagka Sunday, di ba wala tayong makainan? Nakakainan lahat. Pag Sunday, di ba, kahit Sunday nagta-traffic kasi nasa labas ang mga tao nagsisimba. Sa US, in comparison, only 44% go to church. And the US is a Protestant country. Na ang US talaga hindi Catholic country yan, pero 44% lang ang nag-church. Sa Taiwan, 11%. Sa Italy, which is nandoon ng Roma, nandoon ng Papa, 45% lang. Sa China, 9%. Sa India, 42%. Sa South Korea, 14%. Sa Britain, 27%. At ang mas mataas nga lang sa Pilipinas, Nigeria. Nigeria, 89%. So masasabi po natin, the Philippines is a Bible-reading country. The Philippines is a church-going country. Yet, the Philippines tops in the areas of corruption, in the areas of poverty, and in the areas of peace and order. Bagsak ang Pilipinas. Alam niyo po ba sa corruption, ang Pilipinas ay nasa out of 180 countries. No, ang pinaka-corrupt yung 180. Yung number 1, yun yung pinaka-hindi corrupt. Ang number 1 po, Denmark. Ang 180 na pinaka-corrupt, Somalia. Ang Pilipinas, alam nyo kung nasaan? 116. Dati nasa 148 na tayo eh. A few years ago, 148 na tayo eh. Sorry. A few years ago, basta maano na tayo, mas mataas na yung level natin. Bumagsak pa yung level natin. Nasa 116 pa tayo. No, so, ibig po sabihin, bakit ganon? You have to ask the question. Nagbabasa ng Bible, nagsisimba, pero nandadaya. Nagbabasa ng Bible, nagsisimba, pero nagnanakaw. Nagbabasa ng Bible, nagsisimba, pero sa puso, para pong walang nangyayari. Something is wrong. Something is wrong. Actually, nung time pa ni Rizal, something is already wrong. Kaya nung time ni Rizal, sino inaatake ni Rizal? Yung mga relihiyoso. Sino yung inaatake ni Rizal? Yung mga paladasal, yung mga manang, yung mga lagi sa church. Yun ang inaatake ni Rizal. Yung mga praile, yun ang inaatake ni Rizal. Kasi minsan po, magkaiba yung pananampalataya, yung pagbabasa ng Bible, na iba po sa uri ng buhay, sa uri po ng gawa. It does not compute. It does not compute. Nagtataka ka, bakit ganun? Yung pag kinumpute mo, 8 times 2 equals 16. Pero sa kanya, hindi. 8 times 2 equals 35.5. Mali ang computation. Kapag pinagsama mo yung Bible reading and church going equals, dapat maganda ang kalalabasan. Pero baliktad. So, the big question, how can a Bible-believing, church-reading, a Bible-believing, church-attending country be filled with corruption and criminality? Simple lang po ang sagot natin dyan. No? Because many people are not doers of the word. Meron pong dalawang uri ng tao na binabanggit sa James na pinag-aaralan natin ngayong umaga. Those who are hearers only and those that are doers also. Dalawa po yan. Meron daw pong dalawang tao na umattend ng church. Tulad ngayong umaga, may dalawang tao. Hindi ho, iba kasi akala, dalawa yung pastor, isa naligo, tsaka hindi naligo. Hindi ho yun. May dalawa. Hearers only and doers also. Yan po yung dalawang uri. Saan kaya tayo rito? Saan kaya tayo rito? Hearers only o sinusunod po natin? Madali namang malaman. Madaling malaman yan. No, nakikita po sa buhay, nakikita po sa salita, nakikita po sa ugali. The Bible is preached to be applied. It is not only preached to be heard. Hindi po ito sinasabi, tinuturo para lamang po natin mapakinggan, matutunan. Hindi. It is being preached to be applied. Siguro po narinig na natin yung kwento tungkol dun sa barbero at dun sa bata. Yung barbero, habang ginugupitan niya yung bata, nagkukwento po yung barbero. Kasi nakita ng barbero yung bata, nagbabasa ng Bible sa cellphone niya habang ginugupitan. Ang sabi ng barbero, alam mo, hindi naman ako naniniwala dyan sa Bible. In fact, hindi ako naniniwala sa Diyos. Ang sabi ng barbero, bakit naman ho? Ang sabi ng bata, paano? Tumingin ka sa labas. Ang daming naghihirap. Ang daming may sakit.
Ang daming nagugulo ang buhay. Ang daming maraming problema. Ang daming nag-aaway. Minsan mga galing pa sa church, nagkakagulo. Hindi ako naniniwala sa Bible. Hindi rin ako naniniwala sa Diyos, sabi ng barbero. Sumagot po yung bata, ganun ho ba? Ako rin ho eh. Hindi ako naniniwala sa barbero. Ba't ka hindi naniniwala sa barbero? Kinugupitan na nga kita, hindi ka pa naniniwala sa barbero. Sabi ng bata, tumingin ho kayo sa labas. Ang daming mahaba ang buhok. Ang daming pangit ang gupit. Ang daming kinukuto. Hindi ako naniniwala sa barbero. Sabi ng barbero, hindi ko na kasalanan yan. Kasalanan nila yan. Nandito ako, gusto nila ng maayos na gupit, pumunta sila sa akin, gugupitan ko sila, pagugwapuin ko sila. Sabi po ng bata, exactly. Tama po kayo dyan. Hindi ko kasalanan ng Diyos kung may mga taong magulo ang buhay. Hindi ko kasalanan ng Diyos kung may mga tao na hindi ina-apply ang Word of God. Hindi ko kasalanan ng Diyos kung mayroon mga tao na yung buhay nila nilulublob nila sa putik. Hindi ko kasalanan niya ng Diyos. Kasalanan po yan ng tao na ayaw po lumapit sa Diyos at ayaw pong i-apply ang kanilang natututunan tungkol po sa Panginoon. So the Bible is given not to be listened to or heard only. You know, the Bible is not music. Hindi po ito yung uupo ka lang, tapos paparelax-relax ka, papatugtog ka ng music, sound trip ka. Hindi ho yun ang purpose ng Bible. Or movie, magre-relax-relax ka, manonood ka ng movie, pagkatapos mo manood, tulog ka na, gawin mo ulit ang gusto mo. Hindi po ganoon ang Bible. Hindi po ganoon ang preaching. Hindi po ganoon ang purpose ng atin pong pagpunta sa church. No, the Bible is preached to be applied. Binibigay po ito para po gamitin. It is our manual for life. How to operate, how to troubleshoot, nasa Bible po lahat yan. You know, the Bible is effective only when applied. Para pong ganito, nag-sale sa SM, Hypermart, yung sabon, isang kahon na sabon, no, mabibili mo lang ng mura, buy one, take one box. Oh, tindi, no? Lugi SM yan. Buy one, take one box. Bumili ka ngayon ng 2 sabon. Meron ka dala-dalang 2 boxes. Inuwi mo sa bahay ninyo. Malinis ka na ba? Hindi. No, kahit bumili ka pa ng 10 boxes, malinis ka na ba? Hindi. Yun bang may-ari ng pabrika ng sabon sa Pilipinas ang pinakamalinis na tao sa buong mundo? Hindi. Ang sabon po, meron lang po yung silbi kapag ka tinanggal mo sa kahon at ipinunas mo sa katawan mo. Pagbasa ka, syempre, habang naliligo ka at ginamit mo yung sabon, doon lang ho nakakaroon ng silbi ang sabon. Pero pwede mong buksan yung sabon, binasa mo yung mga nakasulat sa sabon, tinranslate mo yung sabon, tinranslate mo sa iba-ibang languages yung sabon, tapos kumuha ka ng microscope, pinag-aralan mo yung sabon, tinignan mo yung chemical properties niya, tapos binilang mo kung ilan yung mga ganyan, etc. Nalaman po natin lahat ng detalye doon sa sabon, pero hanggat hindi ho natin ipinupunas sa katawan natin yung sabon, hindi ho tayo lilinis. And that is the Word of God. You can hear the Word of God, you can study the Word of God, I can even preach in Greek if you like. I can even give word studies in Hebrew if you like. No, in fact, meron ako mga kabisado na Bible verses na in foreign language. Kasi kasama po sa mga pinag-aralan namin sa seminaryo yun. Ano ba? John 1:1, for example, in Greek, en archei, ein hologos, kai hologos, en prestonteon, kai theos, ein hologos. I can memorize that, I can write that, I can teach that, but not unless you apply it to your life, it is rubbish. Basura, baliwala, kalat. Dagdag lang po sa isipin natin ang lahat ng iyan. Not unless we apply the Word of God, not unless we become doers of the Word, doon lang ho magkakaroon ng kapangyarihan ang Word of God. Dito pong a few months ago, nagre-research po ako, may nakita po ako na pagkamahal-mahal na perfume. Mahal, 100,000. 100,000. Samantalang pag bumili ka ng perfume dito, mayroon ka na 150 pesos. 100,000 yung perfume, 250,000. Kahit mayroon kang perfume na ganun kamahal, pagkatapos hindi mo naman in-spray, mabantot ka pa rin. Ganun ang Word of God. Hindi ko kumot may dala tayong Bible, mabango tayo. Hindi ko kumot na upo tayo, nakinig ng sermon, mabango po tayo. Hindi ko kumot tayo, naka-memorize, mabango tayo. Not until we apply the Word of God. Then, nasa kategory lang po tayo ng hearers of the Word and not doers of the Word. Pag may recipe, basa ka ng recipe, pero nilutuan na, hindi mo sinusunod yung recipe,
hindi pa rin masarap yung luto natin. We have to apply the Word of God. That is the real meaning ng pag-aaral po natin ng Word of God. Now, what happens? Pastor, okay, what happens if I'm not the doer of the Word? Now, what happens when we are doers of the Word? Ano ba mangyayari sa atin? Ano po sa pinag-aaralan natin ngayon? When we do the Word of God, unang-una po, we are not deceived. Ano ba yung Tagalog ng deceived? Hindi tayo nalilinlang. Hindi ka nadideceive. Hindi ka deceive. James 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Ano po sabi? Huwag ka raw basta makinig lang. Kung hindi raw, niloloko mo lang daw ang sarili mo. Bible po may sabi niyan. Do what it says. Naranasan niyo na bang ma-deceive? Naloko na ba kayo? Naloko na ba kayo nung yung titingin-tingin kayo sa online shop pagkatapos binili ninyo? Wow, ang mura nito. Binili mo. Tapos nung dumating sa'yo, iba. Meron po akong kakilala ganyan. Nakita niya yung bag, branded. Uy, Gucci. Oh, kita niya, wow, Gucci. Tapos pagtingin niya, 150 pesos lang. Bumili ka agad siya. Tapos excited siya ngayon. Nung dumating po yung delivery, alam niyo po kung ano yung dumating sa kanya, yung divider sa loob ng bag. No, para hindi bagulo yung bag niya, hindi niya nakikita na binebenta pala yung divider. Pero ang pagkalaki-laking litrato, yung bag, sa halip na yung divider. Bumili ngayon siya. Di ba? Naisahan siya. At palagay ko po lahat tayo nangyayari sa atin yan. Every now and then, naisahan tayo. Lalo na sa online, marami naisahan dyan. Ang ganda-ganda ng litrato, pagdating, hindi naman yun ang dumarating. Pero minsan naloloko tayo, pero ang masama, yung niloloko natin sarili natin. Yun po ang mabigat, yun po ang masakit, yun po ang masaklap. That is called self-deception. What is self-deception? According sa dictionary, self-deception is convincing oneself into believing something that is not true. Na naniniwala ka, hindi naman totoo yung pinapaniwalaan natin. Sometimes, we willfully deceive ourselves. Sometimes, iloloko natin sarili natin. No, gusto mong magpapayat. Meron kang timbangan sa bahay. Diba? Hihilahin mo yung timbangan. Pagtayo mo sa timbangan, ayaw mong paniwalaan. Yung sinasabi ng timbangan, hindi totoo to. Ang gagawin mo, i-adjust mo yung timbangan. Para yung 0, umatras. Para pagtungtong mo, sa harip na ikaw ay 80 kilograms, mababawasan ng mga 5 kilograms. Tapos ilalagay mo sa Facebook, bumaba ang timbang ko ng 5 kilograms. Pero totoo, in-adjust natin yung timbangan. Di ba? We deceive ourselves. Minsan po nangyayari sa atin yung ganyan. May kakilala pa ako, nag-take ng IQ test. Dinadaya. Ang tinitignan yung sagot, nagte-take ng IQ test. Ang taas ng IQ niya, nandadaya eh. No, nakita niya, lumabas yung IQ niya. Wow, 119 yung IQ niya. Tapos pagmamalaki niya, 119. Pero nandaya siya. We deceive ourselves willingly. Minsan po, we deceive ourselves kahit alam natin na niloloko natin sarili natin. Sa exercise, ginagawa natin yun eh. Diba nagja-jumping jack? 1, 2, 8, 9. Tinatalunan mo yung number. We deceive ourselves kapag po ganyan na ginagawa natin. Nangyayari talaga yan. But sometimes, some people do not know that they are deceiving themselves. Example, sino kaya magtataas dito pag tinanong ko? Addict ka ba sa cellphone? Pakitaas kamay ng mga addict sa cellphone! Di ba? Walang magtataas ng kamay. Hindi natin inaamin na addict tayo sa cellphone. Pero paano mo malalaman na addict ka sa cellphone? Kapag alas 2 na ng hapon, hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Addict ka sa cellphone. Kapag alas 3 na ng madaling araw, ayaw mo pang matulog kasi nag-a-attack pa kayo. Ranking pa. Walang tulog-tulog. Addict sa cellphone. Kapag ganon. Kapag kinakausap ka ng kasama mo sa bahay, tango ka lang ng tango. Oo. Sunugin ko ng butong bahay. Oo, sige. Tango ka ng tango. Kasi hindi natin naiintindihan. No? Doon po sa mga sinabi ko na yon, sino kaya rito ang addict sa cellphone? Sino kaya dito yung nasa church na
nagwo-worship na, akala mo nagpe-pray, yung pala nagsi-cellphone. Hanggang church, alam nyo, isang araw po, nasa online store, may nakita ko, signal jammer. Naisip ko, makabili kaya nito signal jammer sa church. Mailagay kaya ito, no? Pagpasok mo sa church, no? Lahat ng signal ng cellphone dito sa church, diba? Biglang walang papasok na signal sa church. Adik ka sa cellphone, pag sinabi mo, Pastor, paano emergency? Diba? Talaga iyahanap pa natin talaga ng lusot. Diba? So minsan tanggapin natin sa sarili natin, adik na pala ako sa cellphone. Tama pala yung asawa ko. Adik ako sa cellphone. Matapos ka ng isang laro, lilipat ka ng panibagong laro. Punta ka na naman sa panibago. O kaya naman, adik ka sa cellphone kapag ka wala ka nang ginawa kundi scroll na lang scroll. Wala ka naman hinahanap, wala ka naman tinitignan, scroll ka na scroll, tapos sabi mo sa sarili mo, madaling araw na, dapat matulog na ako. Pero hindi, tuloy-tuloy pa rin. Adik sa cellphone. Sometimes we deceive ourselves. Kasi pag tinanong kita, di ba, sabi ko kanina, sino aamin na adik siya sa cellphone? Wala. Pero ngayon, baka pwede nang may umamin na adik ka sa cellphone. At pag naaamin mo na ngayon yan, diyan na magsisimula ang epekto sa buhay po natin. Diba? Kailangan aminin po natin yan kung bakit po ganyan. Minsan po, we deceive ourselves, even unknowingly. May mga tao po, ang tingin niya sa sarili niya, malapit kay Lord. May mga tao, ang tingin niya po sa sarili niya, parang classmate sila ni Lord nung elementary. No? Parang feeling niya, parang layo ng pinagsamahan nila ni Lord. Parang ganun po yung feeling niya. Pero tamad. Tamad mag-church, tamad magbasa ng Bible, tamad sa lahat. Meron tayo. Alam niyo po itong church natin, hindi naman po sa pero pagka binilang po natin yung mga ino-offer natin na activities sa church natin, mula Bible study, small groups, prayer meeting, midweek service, men, women, couples, youth, mamaya nga may brum-brum tayo eh. So, ang dami-dami ho natin activities sa church natin dito. Tapos hindi ka man lang member no isa doon, hindi ka man lang umatin no isa doon. Alam niyo sagot niyan lagi, Pastor, do not judge. Do not judge. Nagbabasa ka ng Bible. Do not judge, Pastor. Nagpe-pray ka ba? Do not judge. Sinishare mo ba yung Word of God sa iba? Do not judge. Nag-i-invite ka man lang ba sa ibang tao para makakilala sa Panginoon? Ang sagot lagi, do not judge. You are deceiving yourself. Sorry. Kasi pag mahal mo si Lord, hindi ka papayag na wala kang ginagawa para sa Kanya. Di ba? Nung tayo, mga high school pa, nung mga college pa, na in love ka, hindi ka papayag na nakaupo ka lang dyan, lalo na kung lalaki ka. Hindi ka papayag na nakaupo ka lang, tapos titingin-tingin ka lang, sisilay-silay ka lang. Ligaw tingin, hatid-hatid ng tingin. Hindi ka papayag. Gagawa ka kahit na secret letter man lang. No? Kahit na love letter na ipapaabot mo lang sa kanya, masaya ka na. At hindi ka papayag na hindi mo maipahayag. Sasabihin mo sa kanya, di bali na kahit mabasted ako, malaman lang niya. Hindi ka papayag kasi mahal mo. Ganyan ang Panginoon eh. Hindi ka mapapakali na wala kang gawin pagka mahal mo ang Panginoon. Pag galit ka, kaya mo ba na galit ka? Enrage, nagpupuyos ka sa galit, pero nakaupo ka lang, nakadikwatro. Pero yung puso mo talagang sasabog sa galit, pero nakadikwatro ka. Di ba? Hindi pwede. Hindi mo kayang gawin yon dahil punong-puno ang puso mo ng galit. Pero pag ang puso mo puno-puno ng saya, nalaman mo habang nakaupo ka, nalaman mo na nabunot ka sa raffle, nanalo ka ng house and lot, tapos nakaupo ka lang, okay, masaya ako. Hindi ka papayag na hindi ka mag-celebrate. Ganon din po ang Panginoon. Kapag yung puso mo punong-puno ng worship, hindi ka papayag na habang nag-worship tayo rito, umawit tayo, you are magnificent. Magnificent si Lord. Eternally wonderful. Tapos ikaw, mangungulangot. Hindi ka papayag. Diba? It does not compute. Once again, it does not compute. So mga kapatid, importante po, sobrang importante po itong pinag-aaralan po natin ngayon pong umagang ito, no? Alam niyo po kung ba't ito importante? Now, listen to this. Because the devil is a deceiver. Ang diablo ay
manloloko. Mali yung Tagalog ng deceiver na manloloko eh. Mapanlin lang. Pero hindi naman natin ginagamit yung mapanlin lang kasi sa Tagalog eh. No? Deceiver na lang. The devil is deceiver. Deception, fraud, manloloko. Yan po ang devil. He wants us to deceive. He wants to deceive us into believing. Gusto po tayong papaniwalain ng dyablo that all is well in our Christian life. Magising ka ng isang umaga, Sunday morning, nag-iisip ka, napuyat ako sa games kagabi, atin kaya ako ng worship o hindi? Bubulungan ka ng dyablo. Naintindihan ni Lord yan. Naintindihan ni Lord yan? Sinong Lord? Baka ibang Lord. The devil wants us to believe, mahal ka pa rin ni Lord. Mag-worship ka o hindi, mahal ka pa rin ni Lord. Totoo o hindi? Totoo. Mahal ka pa rin ni Lord. Kaya mag-worship ka, kaya hindi. Pero ang gagawin ng dyablo, ilalayo ka ng ilalayo. Parang yung mga anak natin, sabi ng dyablo, mahal ka pa rin ng magulang mo. Kahit na mag-adik-adik ka, kahit magpabuntis ka kung kani-kanino, kahit na makulong ka, kung ano, mahal ka pa rin ng magulang mo. Which is totoo. Pero inilalayo ka niya sa relationship sa magulang mo at sinisira niya yung buhay mo. Yan po ang dyablo. Tinuturo niya po sa atin yung mga ganyan. Binubulungan niya tayo, you are on the right path spiritually. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagdi-devotion, hindi ka nagko-quiet time, okay lang yan. Pati yung iba mga kasama mo sa church din naman. Nabubulungan po tayo ng dyablo that all is well, that we are healthy spiritually, where in fact, nakita po naman natin na hindi. Can you imagine a doctor? Sakit-sakit ng tiyan mo, tapos nagdudugo yung gilagid mo, tapos nilalagnat ka, tapos pantal-pantal ka na, tapos nung chine-check up ka ng doktor, all is well. Sabi ng doktor, wala kang sakit, wala kang problema. Tuloy mo lang yung pagkain ng seafoods. No? Tuloy mo lang yung pagkain ng bagoong. Sige lang, sabi ng doktor sa'yo. Di ba? Matatanggalan siya ng lisensya sa pagka-doktor. Malpractice. Pero yun po sinasabi ng dyablo sa atin, all is well, walang problema. Ano yung ginawa mo? Tumingin ka na naman ng mga pornographic materials, naintindihan ka ng Diyos. Ano yung ginawa mo? Dalawa ang boyfriend mo, naintindihan ka ng Diyos. Dyablo po yun. The devil is a deceiver. At alam niyo ho, the devil is happy as long as you don't apply the Word of God in your life. Okay lang yun, sabi ng devil. Punta ka sa church, mauna ka pa. Kung gusto mo, mag-worker ka pa kung gusto mo. Basta usapan natin do not apply. Bati-bati tayo. Walang problema. Gusto mo yung church nyo, palakihin ko pa yan. Paramihin ko pa attendance yan. Paramihin ko pa yung ganto't ganyan yan. Basta wag niyong susundin. Basta as long as you do not apply the Word of God, wala tayong problema. Hindi ko kayo atakihin, hindi ko kayo guguluhin, hindi ko kayo walang problema lahat yan sa devil. Pero si devil, sinasabi niya, mission accomplished. Yun ang mission naman niya talaga eh. Not only to prevent us from reading the Bible, but to prevent us from applying the Word of God in our lives. And that is the main goal of the enemy. Do not be deceived. Paano nalalaman natin? We deceive ourselves. Mga indicators, we are deceiving ourselves when we have no interest. Wala tayong interest in the things of God. Mahal mo ang Diyos pero hindi ka interesado sa Kanya. Di ba, minsan nga, yung mga nagmamahalan, sasabihin nung isa, meron akong sakit, okay lang, mahal pa rin kita. Marami na akong anak, okay lang, mahal pa rin kita. Wala akong trabaho, okay lang, mahal pa rin kita. Alam niyo yun, sasabihin natin, yung mahal mo, mahal ko rin. Di ba ganun tayo kapag meron mga relationship? Yung mahal mo, mahal ko rin. Yung nanay ko, pag gabi, nahati ang katawan, okay lang, mahal ko pa rin yung pamilya mo. No? Kasi mahal mo, mahal din niya. Ganun po tayo eh. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo din yung mga bagay na importante sa Panginoon. Importante ba sa Kanya ang prayer? Of course! Importante ba sa Kanya ang worship? Of course! Importante ba sa Kanya na mayroong ibang kaluluwa na dinadala tayo para makilala siya? Of course! Kung importante sa Kanya yon, dapat importante rin po sa atin yon. When we are not interested in the things of God, we are deceiving ourselves. Nakala natin, all is well, all is not well. Pag sinabi po natin na, I have no time, wala akong time eh.
Attend ka naman ng gawain, wala akong time. One-on-one tayo, small group, discipleship, wala akong time. Attend tayo ng worship, may first service, may second service, kung anong time mo, wala akong time eh. Maski online, wala akong time. Alam niyo po, pagbukang bibig natin sa Panginoon, wala tayong time. Tapos may time tayo sa ibang mga bagay. May time tayo, ang Facebook mo, inaabot ka ng 4 na oras sa isang araw, may time. Pero sa Lord, walang time, we are deceiving ourselves. Alam niyo, may mga tao bigla nagkaka-time, pag nagkasakit, biglang may time. Pag mayroong mga exam, biglang may time. Pag may problema, biglang may time. Pero pag walang problema, walang time kay Lord. Pag yun po yung bukang bibig natin, wala akong time, we are deceiving ourselves. Kapag sinasabi po natin, di bale, pupunta naman ako sa langit eh. Yun, sinimula mo sa di bale, pupunta naman ako sa langit eh. We are deceiving ourselves. Kapag sinabi natin na hihingi na lang ako ng tawad mamaya, we are deceiving ourselves. Alam niyo po, itong mga binabanggit natin na ito, it happens all the time to many Christians. Lagi ko nga po sinasabi, ang strength ng Christianity is salvation by faith. But that is also our weakness. Kasi po, strength, kahit anong mangyari, basta may pananampalataya ka sa Panginoon, nagkasala ka, nahulog ka, pupunta ka pa rin sa langit. That is our strength. Hindi tayo nakasalalay sa sarili natin lakas. But that is also our weakness kasi inaabuso. Tapos kapag ka naabuso, ang sasabihin, do not judge. Lagi na lamang pong ganun, paulit-ulit na. Kaya po ang Christian church, minsan, very weak. Very weak. Makasalubong ng kaunting problema sa buhay, hindi na atin sa church. Makasalubong ng kaunting mga pangailangan, mawawala sa church. May makaaway, makatampuhan, mawawala sa church. Minsan mayroong pinagpe-pray sa Diyos, hindi binigay ng Diyos, hindi na magdadasal, hindi na magbabasa ng Bible. Anong klase naman yan? Nalolokohan ba? Bakit ganun? Hindi naman pwedeng ganun. Ang nagmamahal ay nagmamahal. That's why minsan nakakalungkot po talaga. Kasi ang mga Christians parang optional ang pagsunod sa Panginoon. You know, sabi ko nga, we deceive ourselves. And listen to this. Although we deceive ourselves, it is only us whom we are deceiving. We are not deceiving God. Alam ng Diyos. Sabihin natin, siyempre, Pastor, Diyos yun eh. Alam niya lahat. Hindi ho. We are not even deceiving the devil. Alam din niya yun. Siyempre, Pastor, Diyos yun, devil yun. No. We are not deceiving our children. Alam ng mga anak natin yan. No, di ba, ilang beses ko na nakwento dito sa pulpit, minsan may lumapit. Di naman sa akin lumapit, pero minsan may lumapit sa pastor. Pastor, sabi ng bata, pwede ba sa church na lang ako tumira? O bakit naman? Kasi ang nanay ko mabait pag nasa church. Pag nasa bahay, dragon. Di ba? Pero pag nasa church, anghel. We are not deceiving anybody. Not our children, not God, not the devil, and certainly not the people around us. They know. They know 100%. The only person who does not know that we are deceiving ourselves is ourselves. Tayo lamang po ang nakakaalam niyan. That's why negative tuloy ang matawag na taong simbahan. Pag sinasabi na taong simbahan yan eh. Ano bang Tagalog word? Yung mockery. No? Parang siya, panunuya, sarcastic, religious yan eh. Sarcastic tuloy. Kaya nga, day by day, ang tawag na natin, day by day Jesus Ministries. Sa halip na day by day Christian Ministries. Kasi yung word na Christian, ang dami-dami ng baggage. Pag sinabing Christian, ang dating parang, Christian ka ba? Yung kabit ng asawa ko, Christian din eh. Masyado na naging ano ba tawag doon? Abuse. No? Abuse na po masyado. Sana po, kung nangyari man yon before, then that's it. Yun na lang yun. Huwag na sana na dumagdag pa po tayo.
doon po sa mga baggages na yon. No, when we are doers of the word, we are sure that we are in the truth. Yan po yung importante sa lahat. We are in the truth. Sigurado po tayo na tayo po ay nasa katotohanan. So ngayong umaga po mga kapatid, siguro po hindi natin itutuloy yung pangalawa at pangatlo. Part 2 na lang natin ito kasi po kakapusin na po tayo sa oras. Pero we have to look at this. Be doers of the word. Sa Bible po, talagang yan po yung napakalaking hamon sa atin po ng mga anak ng Panginoon. Be doers of the word. Manalangin po tayo. Lord, ngayon pong umagang ito, we thank you for the words that you continue to give to us. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangungusap niyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa paghipon niyo sa amin. Hiling namin po, Panginoon, na patuloy na kami po ay i-lift up po ninyo so that we can be transformed just like Jesus Christ. At nawa po, Panginoon, sa buhay, salita at sa gawa, makita po, Panginoon, na amin pong isinasabuhay ang inyong po mga salita. Bless us, Lord God, and we thank you, Lord, and we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.